Hi guys, narito ang ika-100 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Ang banal na kaluluwang langit na kaharian. Interesado ba kayong sumama sa akin doon? Ano bang klaseng lugar iyon? Ang banal na kaluluwang langit na kaharian ay ang pinakamaligtas sa tatlong pangunahing lugar ng pagsasanay. Pero ito rin ang may pinakamahirap na mga kinakailangan. Tanging ang mga kaluluwa ay umabot na sa isang tiyak na antas ng kalidad ang makakapasok. Maiintindihan mo kapag nakarating na tayo doon. Sabi ng ating bida, sige, hindi pa naman ako nakakapunta doon. Sabi ni Xiao Yu, ha, parang pamilyar ka sa lugar na ito. Fair na, naglakad na ang tatlo patungo sa banal na lupain ng kaluluwa. Habang may mga nakatingin sa kanila, sabi ng kalbo, ang tatlo sa kanila, kasama si Xiao Yu, ay lumabas ng magkasama. Iuulat ko ito kay Young Master Hualing. Lahat kayo, sundan ninyo sila at bantayan sila ng mabuti. Fair na, Roger. Ipinakita ang mga bundok na mga bato. Sabi ni Lu Piao, parang may mga taong sumusunod sa atin, ni Li. Sabi ni Xiao, ilang hanggal lang. Hindi na kailangang patulan sila. Hindi sila makakagawa ng anumang bagay sa atin sa loob ng Tianling Institute. Sabi pa ni Xiao Yu, kung gusto nilang magkagulo sa atin, kailangan nilang gawin iyon sa mga lugar ng pagsasanay. Pero kahit na ganoon, kailangan nilang gawin iyon sa dalawang iba pang lugar ng pagsasanay. Wala silang magagawa sa banal na kaluluwang langit na kaharian. Fair na, magtungo tayo sa timog. Malapit na tayo. Makikita ang maraming tao, habang nakatayo sa napakalaking bato na ito. Doon ay ang banal na kaluluwang langit na leaderboard. Ang mga nakapasok sa nangungunang 200 sa banal na kaluluwang langit na kaharian ay nakalista doon. Sabi ng ating bida, ang lugar na ito ng pagsasanay ay may sistema ng ranggo. Kagiliw-giliw. May ilang pamilyar na pangalan doon. Reaksyon ni Lu Piao. Sabi ng ating bida, si Long Yuyin ay nasa ranggo na 10, habang si Jin Yan ay nasa ika-23. Ang karibal sa pag-ibig ni Xiao Yu, si Yan Hao, ay nasa ranggo na 121, habang ang magandang dalaga na si Huang Ying ay nasa 137. Sabi ni Lu Piao, si Gu Bei ay hindi nakalista sa mga ranggo. Sabi ng ating bida, marahil nagtatago lang siya at ayaw niyang mag-attract ng pansin sa kanyang sarili. Bukod dito, ang mga ranggo sa banal na kaluluwang langit na leaderboard na ito ay tila hindi batay sa kanilang lakas. Tingnan mo, si Hualing ay nasa listahan din, at nasa ranggo na 67. Mas matanda siya kaysa sa mga katulad ni na Long Yuyin at Jin Yan, at medyo mas malakas din sa kanila, pero nasa likod nila siya sa ranggo. Sabi ni Xiao Yu, tama, hindi ito batay sa kapangyarihan ng isang tao. Sa halip, ito ay batay sa kung gaano kahusay ang koneksyon ng isang tao sa langit at lupa. Ang pag-cultivate ng kapangyarihan ng langit na paraan ay ang pagiging konektado sa langit at lupa, at pagkuha ng kapangyarihan mula doon. Sa pangkalahatan, mas malakas ang isang tao, mas malakas ang koneksyon nito sa langit at lupa. Pero may mga exception din. May mga taong may natatanging talento na kaya nilang lampasan ang mga limitasyon ng kanilang antas ng lakas. Halimbawa, sa loob ng top 10, si Long Yuyin ay isang bagong dating na biglang umakyat sa ranggo. Sabi ng ating bida, kaya ito ay isang kompetisyon sa kakayahan ng isang tao na kumonekta sa langit at lupa, ano? Sabi ni Xiao Yu, may higit pa sa banal na kaluluwang langit kaysa sa nakikita ng mata. Ang lugar na ito ay isang espiritual na bukal. Ang pagsasanay dito ay lubos na nagpapataas ng kakayahan ng isang tao na kumonekta sa langit at lupa. Sabi ng ating bida, talaga bang isang espiritual na bukal ito? Sabi ni Xiao Yu, tama, ito rin ay isang lugar na may pinakamakapal na enerhiya ng langit. Ngunit limitado lamang ang bilang ng mga lugar na may espiritual na bukal.
Bawat buwan, ang bawat mag-aaral ay pinapayagan lamang na magsanay sa loob ng banal na kaluluwang langit sa loob ng 2 oras. Samantala, ang mga mag-aaral na nakapasok sa leaderboard ay pinapayagan na magsanay sa loob nito sa loob ng 6 na oras. Mas mataas ang ranggo, mas mahaba ang oras na pinapayagan para sa pagsasanay sa loob. Reaksyon ni Lupiao. Bukod pa rito, sa katapusan ng taon, ang mga mag-aaral na malapit sa tuktok ng ranggo ay bibigyan ng ilang gantimpala. Tuldok, sabi ng ating bida. May mga premyo rin ba sa katapusan ng taon? Ano ang mga premyo? Sabi ni Xiao Yu. Sa pangkalahatan, makakakuha sila ng mga bagay tulad ng mga bato ng espiritu, elixir, at artifact. Ang nakakakuha ng pinakamataas na ranggo sa leaderboard ay makakakuha ng 5 baitang na artifact. 5 piraso ng asensya ng bato ng espiritu, 1 demonyong espiritu na may dugong dragon at natatanging rate ng paglaki. At 1 bote ng bihirang elixir ng asensya ng kaluluwa ng demonyo. Ang mga nakapasok sa top 5 ay makakakuha ng 4 na baitang na artifact, 3 piraso ng asensya ng bato ng espiritu, 1 demonyong espiritu na may dugong dragon at mahusay na rate ng paglaki, at 1,000 bato ng espiritu. Sabi ni Lupiao, ano itong asensya? Kaluluwa ng demonyo. Sabi ng ating bida, ang 1 baitang na artifact ay maaaring nagkakahalaga ng 5 o 6,000 bato ng espiritu. Habang ang 1 piraso ng asensya ng bato ng espiritu ay halos katumbas ng 500 bato ng espiritu. Ang mga eliksir ng asensya ng kaluluwa ng demonyo ay bihira rin. Ginagamit ang mga ito upang pagandahin ang mga demonyong espiritu. Sabi ni Lupiao, kung gayon, kung ang isang tao ay makakakuha ng pinakamataas na ranggo bawat taon, hindi ba sila magiging mayaman? Sabi ni Xiao Yu. Oo, ngunit, ang mga gantimpala para sa top 5 na posisyon ay matatanggap lamang ng 1 beses. Ang mga makakatanggap nito ay kailangang umatras sa kompetisyon para sa banal na kaluluwang langit na leaderboard. Sabi ni Lupiao, nakakalungkot na matatanggap lamang ito ng 1 beses. Sabi ni Xiao Yu, ang mga gantimpala para sa top 5 na posisyon ay ang pinakamahirap makuha, at ang pinakamapagbigay rin. Halos lahat ng mag-aaral ay naghahangad ng mga ito sa pinakamahabang panahon. Samantala, ang deadline para sa taong ito ay 1 buwan na lang ang layo. Sabi ng ating bida, kung gusto mong makakuha ng mga materyales sa pagsasanay, ang pagtaya ng iyong pangalan sa ranggong iyon ay isang paraan. Bakit hindi natin subukan? Sabi ni Lupiao. Sige, malalaman ko rin kung anong ranggo ang makukuha ko. Mabuti na lang at ako ay 1 baitang na henyo ng ugat ng espiritu ng langit. Feral na. Lumapit na ang 3. Pumasok sila sa banal na lupa ng kaluluwa. Buwizat. Tuldok. Maaari lamang silang manatili dito sa loob ng 1 oras. Hindi ako naniniwala na hindi sila pupunta sa 2 iba pang lugar ng pagsasanay. Mananatili tayo dito at babantayan sila. Sige. Hoy, alam mo ba? Si Xiao Yu at ang 2 pa ay pumunta sa banal na lupa ng kaluluwa. Siyempre, alam ko na iyon. Ngayon, ang lahat ng mga paksayon ng akademya ay pinapanood sila. Sinusubukan nilang makita kung paano gaganap ang 2 bagong dating na ito. 1 8 baitang na ugat ng espiritu ng langit at 1 5 baitang na ugat ng espiritu ng langit, maaari silang makapasok sa pinakamataas na ranggo. Talagang mangyayari iyon, tingnan mo si Xiao Yu, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, hindi pa rin siya nakapasok sa ranggo. Paano kung itinatago niya ang kanyang lakas? Ano ang itatago? Wala pa ring magbabago. Sa isang silid, binatayan, may biglang nagulat ng balita. Si Xiao Yu ay pumasok sa banal na lupa ng kaluluwa. Sabi ni Yan Hao, si Xiao Yu ay sumubok ng 5 taon ng diretsyo, ngunit hindi siya nakapasok sa top 200. Ganoon din ang mangyayari sa pagkakataong ito, walang magbabago. Sabi ng nag-uulat. Pero,
Siguro Huang Ying ay pumunta rin sa banal na lupa ng kaluluwa. Napalingon ng seryoso si Yan Hao. Pupunta rin tayo. Ano? Sa napakagandang lugar, makikita ang hagdan, na may mga hagdanan papataas. Ang bawat hakbang ng hagdan ay may mga nakapwestong mga tao base sa lakas nito. Sabi ng ating bida, ang mga hagdan na ito ba ang espiritual na core? Tuldok, bakit nakaupo ang mga taong ito sa mga hagdan upang magsanay? Sabi ni Xiao Yu, para sa mga dalubhasa sa larangan ng kapalaran ng lupa at larangan ng kapalaran ng langit, ang pagsasanay sa espiritual na core ay magdadala ng maraming benepisyo. May 199 na bituin, mas mahusay kang makipag-usap sa langit at lupa, mas mataas at mas malapit ka sa tuktok. Ngunit sa kabaligtaran, kung hindi ka magaling makipag-usap sa langit at lupa, ngunit gusto mong umunlad, makakaharap ka ng isang napakalakas na puwersa na tumatanggi sa iyo. Sabi ni Lu Piao, oh, kaya mas mataas kang umakyat, mas mataas ang ranggo. Sabi ni Xiao Yu, tama, bawat baitang, ay nasa banal na kaluluwang board. Bawat baitang ay mahirap. Hindi ba iyon ang 7 baitang na ugat ng espiritu ng langit na si Xiao Yu? Woof! Sinasabi ng mga bulong-bulungan na hindi man lang siya nakakapambuno sa unang 5 baitang, totoo ba iyon? Siyempre, nagtawanan ang mga ito. Binaliwala lang ito ni Xiao Yu. Sabi ni Xiao Yu, ni Li, Lu Pia Omicron, mauuna akong umakyat upang magsanay. Nagtatawanan pa rin ang mga ganggang na ito, habang makikita si Xiao Yu, na nasa dulo ng hagdanan. Napapikit siya, nagsimula na siyang humakbang. Tuloy-tuloy ang paghakbang ni Xiao. Ika-4-5, huminto si Xiao Yu. Sa kanyang paghinto may napansin siya. Gulat na reaksyon ng gunggong na ito. Kailan lang nagawang makapasok ni Xiao Yu sa ika-6 na baitang? Hindi ko alam. Sa isip ni Xiao Yu, ang ika-5 baitang na hindi ko makalampasan. Bakit wala akong nararamdamang puwersang tumatanggi? Kung gayon, kung magpapatuloy akong umakyat, gaano kataas ang kaya kong akyatin? Nilagpasan na ni Xiao ang mga ganggang. Habang patuloy ang pag-akyat na Xiao Yu, tumulo na lang ang pawis ng gunggong na ito. Sabi ng ating bida, umakyat si Xiao Yu, kaya na rin tayo. Oo, humakbang na rin ang dalawa. Nagulat ang ating bida. Ang napakalaking kapangyarihang ito, ang espiritual na balon ay talagang hindi pangkaraniwan. Maririnig ang ingay sa leaderboard. Hoy, parang nagbago ang listahan. Hindi tingnan mo, 160 Chiroo. 160 Xiao Yu. Xiao Yu, si Xiao Yu, talagang nakapasok sa top 200. Hoy, narinig mo ba? Nasa tabi mo lang ako. Habang nagkakagulo ang lahat, paano nangyari ito? Dumating na rin si Yan Hao. Lumingon-lingon siya sa paligid. Nakita mo ba si Ying-er? May napansin si Yan Hao. Xiao Yu, ang basura na iyon ay talagang nakapasok sa listahan. Upang makapasok sa unang 200, ang isang tao ay kailangang umakyat ng hindi bababa sa 50 hakbang sa banal na lupa ng kaluluwa. Noong nakaraan, hindi man lang nakakapambuno si Xiao Yu ng 5 hakbang. Maaaring, naka-breakthrough ba siya sa larangan ng kapalaran ng langit? Wow! Si Xiao Yu ay umabant ng 2 ranggo sa listahan. Hindi pa siya tumitigil. Totoo ba ang mga alamat? Huwag tumigil. Paano nangyari ito? Ang ranggo ni Xiao Yu ay patuloy pa ring tumataas. 107, 106. Ano? 102 Yan Hao? Imposible. Paano nangyari na nalampasan ako ng basura na iyon na si Xiao Yu? Tumigil si Xiao Yu. Higit sa 70 hakbang. Wala akong naramdaman na anumang presyon. Ito ang larangan ng kapalaran ng langit. Nakamit sa pamamagitan ng Myriad Dragon Roars na pamamaraan. Sabi ni Lu Piao, wow, malakas si Xiao Yu. Sabi ng ating bida, ang ganitong pag-unlad ay talagang hindi maipaliwanag. Mukhang kaya pang umakyat ng lalaking ito, palagi kong alam na siya ay isang tigre sa balat ng tupa.
Hoy, magmadali rin tayo. Marami kang alam. Ngunit hindi talaga mahalaga kung gaano kataas ang aakyatin natin sa pagkakataong ito. Pangunahin, biglang may napansin ang ating bida, dumilim ang paligid. Napansin ito ni Lu Piao. Sa isang lugar, ang ating bida ay sugatan. Habang siya ay nakahiga may aninong lumapit. Ayos ka lang ba? Ikaw, nasugatan ka. Dahan-dahan nawala ng kamalayan ang ating bida. Ang ulo ko. Gising ka na. Sabi ng babae. Hindi ko alam kung sino ang humahabol sa iyo, pero ngayon ay malubhang nasugatan ka na. Bakit hindi ka sumama sa akin sa Feather God Sect? Matuturuan kita kung paano mag-cultivate. Ikaw, ubu, sino? Sabi ng ating bida. Sino ka? Sabi ng babae. Hehe, isang araw ay kailangan mo nang umalis. Hindi ko sasabihin sa iyo ang pangalan ko para madali mo akong makalimutan, ni Lee. Nagulat ang ating bida. Habang may binubugbog ang ating bida. Sabi ng babae. Alagad, hindi ka maaaring mag-cultivate ng ganito. Kung gusto mong mag-cultivate ng maayos kailangan mong bitawan ang lahat ng iyong galit. Dagdag pa ng babae. Maging matapat na parang tubig, dahil ang tubig ay hindi nakikipagkompetensya. Kapag ang iyong langit at lupa, maaari kang magtagumpay sa mas dakilang daw. Ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang ginagawa. Alas, napakaraming karibal at panlilinlang sa mundong ito. Paano kung bitawan mo na lang? Alagad ko, ano ang masama kung hayaan mo siyang magkaroon ng 3 talampakan? Pero Master, tinawag ka nilang Demon S. Iyon ang dahilan ng aking mga kilos. Sinasabi nilang ang dugo na dumadaloy sa loob mo ay mula sa Demon Clan. Tumawa ito. Kung gayon, ang iyong Master ba ay isang Demon S? Sa iyong puso, syempre hindi. Kung gayon, ayos na iyon. Tungkol naman sa sasabihin ng iba, ano ang magagawa ng mga salita? Master, huwag mo akong iwan. Ikaw lang ang aking pamilya. Huwag kang malungkot. Alagad, naunawaan ko na. Ikaw ang aking kapalaran. Kapalaran ay hindi masisira. Ang aking kamatayan ay hindi nauugnay sa kanila. Pangako mo sa akin na hindi ka maghihiganti para sa akin. Habang may nakatayong anino sa likod, bitawan mo ang karahasan, ang nawala, ay nawala, sila ay, hindi na babalik. Ang higit, ayaw mong tanggapin ang kapayapaan. Mas marami kang, mawawala, hindi, ikaw, maaaring maabot, ang kalagayan ng, matapat na parang tubig. Dahan-dahan na nawawalan ng kamalayan. Tumulo ang luha ng ating bida. Master, balik sa kasalukuyan lumuluha ang ating bida. Habang nakatingin siya sa kanyang master na buhay sa panahong ito. Nakatingin din ng ibang tao sa kagandahan ng master ng ating bida. Sabi ni Lu Piao, napakaganda, talagang nakakahiya sa mga tao. Ni Lee, nagtaka si Lu Piao. Sabay sabi nito, ano ang nangyari sa iyo? Sabi ng ating bida, ayos lang ako, naisip ko lang na masyadong mahirap ang maging inosente. Hindi ko maabot ang kalagayan ng, matapat na parang tubig, sa buhay na ito. Sabi ni Lu Piao, matapat na parang tubig. Well, hindi ko inaasahan na magiging sentimental ka, sabi ng ating bida. Fair na, napansin din ito ni Xiao Yu. Sa isip ni Xiao Yu, may isang magandang babae sa mundong ito. Bakit hindi ko pa siya nakikita dati? Habang nakapikit ito, binuksan nito ang kanyang mata. Napansin mo itong Xiao Yu. Wow! Napakasisilaw. Natatakot akong tumingin palayo. Tumayo na ito. Habang merong tinitingnan, bigla itong humakbang. Naglakad pababa. Nilagpasan nito si Xiao Yu. Habang nakatingin ang mga tao, nagtataka ang ating bida. Lumapit sa ating bida ang kanyang master. Nasa kasalukuyan ay hindi pa siya kilala. Sabi nito, hello, kilala mo ba ako? Ipinakita ang kahabaan ng hagdan. Sabi ng master ng ating bida, kilala mo ba ako? Tumingin ng matagal ang ating bida habang nag-iisip. Sabi ng ating bida, hindi kita kilala.
Sabi ng master ng ating bida. Pero, bakit parang pamilyar ka sa akin? Sa isip nito, teka, hindi ko makita ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ng napakaraming taon, siya ang unang tao na hindi ko makita ang kanyang kapalaran. Nagpakilala na ang master ng ating bida. Ang pangalan ko ay Ying Yuru. Ano ang pangalan mo? Kaya ang pangalan niya ay Ying Yuru. Ano? Nagpakilala ba muna siya? Matagal ko na siyang pinapanood, pero hindi siya lumapit sa akin. Nagugulat din si Lu Piao sa nangyayari. Ang pangalan ko ay Nia Li, Nia Li, Nia Li. Kahit ang pangalan mo ay parang pamilyar. Iling ng ulo, huwag na, hindi ko na maalala. Nakatingin lang si Xiao Yu sa nangyayari. Bumaba na rin si Xiao Yu. Tinawag ang ating bida, Nia Li. Sabay tingin ng pagtataka. Sabi ni Xiao Yu, ano ang nangyayari? Kilala mo ba siya? Nagpadala ng mensahe sa Xiao Yu. Sa isipan, ang mga tao sa Divine Feather Sect ay komplikado. Ang pinagmula ng babaeng ito ay hindi alam, kaya kailangan mong mag-ingat. Sabi ng ating bida, haha hindi pa kami nagkikita dati. Sumagot sa isipan ng ating bida. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Hindi siya magiging banta sa atin. Reaksyon ni Xiao Yu. Ahem, sabi sa isipan ni Xiao Yu. Kakakilala mo lang sa kanya, pero sigurado ka na wala siyang masamang intensyon. Habang nakaudi lang ang ating bida, sagot niya sa isipan. Ayos lang, sa isip ni Xiao Yu. Kahit na parang mabuting tao siya, mag-ingat ka. Nagpadala ulit ng mensahe sa isipan si Xiao Yu. Nakarang naiinis. Dahil pinagkakatiwalaan mo siya ng sobra. Kung gayon, wala na akong pakialam. Nagtaka ang ating bida sa isip niya. Ano bang problema niya? Lumingon si Ying Yuru. May nahon itong tumawa, dahil nakikita niya ang tadhana ng isang tao. Sabi ni Ying Yuru, parang ayaw sa akin ng kaibigan mo. Nagtaka ang ating bida. Gayunpaman, tatandaan ko ang pangalan mo, Nia Li. Naniniwala ako na magkikita ulit tayo sa lalong madaling panahon. Nagpaalam na ito, tuluyan na itong umalis. Ganoon lang kaganda siya, habang merong mga inggit na nakatingin sa ating bida. Ganoong uri, napansin ito ng ating bida. Sabi ni Lu Piao, Nia Li, parang naging public enemy number 1 ka. Sabi ng ating bida, ibalawala mo sila, huwag kang mag-abala sa kanila. Hindi mo kailangang mag-alala sa tingin o pangungutya ng iba. Kailangan mo lang mag-alala sa iyong sarili, dahil kailangan mong maniwala na ang mga mas nakakaangat sa iyo ay hindi kailanman magbibigay pansin sa iyo. Reaksyon ni Lu Piao. Ay, sabi ni Lu Piao, ang mga salitang iyon ay may katuturan. Bakit sasabihin ni Nia Li ang mga pilosopikal na salitang iyon? Hintayin mo ako. Maririnig ang paghabol ng hininga ng umaakyat. Ito pala si Xiao Yu na patuloy pa ring umaakyat. Bigla siyang napahinto. Mukhang 120 hakbang ang aking limitasyon. Malayo pa rin ako sa posisyon ng babae kanina. Mag-cultivate muna ako dito. Hindi mo kilala ang babaeng iyon at pinagkakatiwalaan mo na siya. Tuldok. Nag-cultivate na si Xiao Yu sa kanyang huling hagdan na tinapakan. Tumunog ang leaderboard. Ano? What? Xiao Yu. Paano nangyari ito? Si Xiao Yu pala ay nasa ika-11 pwesto. 11 Xiao Yu. Buwisit. Tuldok. Nasira ba ang artifact na iyon? Pumunta kayo sa Saint Soul Grounds at tingnan. Oo. Paano niya ako nahijitin? Anong klaseng trick ang ginamit ni Xiao Yu? Maririnig ang ingay sa paligid. Ano ba? Ika-11. Pinilit ko ang aking sarili sa sukdulan para lang maabot ang ranggo 120. Lagi kong tinatawanan si Xiao Yu dahil sa kanyang puting mukha at palaging itinuturing. Siya bilang basura, pala ako ang tunay na basura. Tuldok. Teka, 2 bagong tao ang pumasok sa Saint Soul Board Rankings. Tingnan, Nia Li, Lu Piao. Nia Li at Lu Piao. Ang mga pangalang iyon ay parang pamilyar. Teka, ang dalawang ito ang mga lalaki mula sa maliit na mundo. Wow!
Ang kanilang ranggo ay tumataas ng napakabilis. 100, 70, tumigil si Lu Piao sa ika-86, 86 na Lu Piao. 85 guwazi, sabi ni Lu Piao. Ito ang aking limitasyon. Ang ranggo ng iba ay tumataas pa rin. Ano, Nieli? 24 na Nieli. 25 Jin yan. Naitulak niya si Young Master Jin yan pababa ng isang ranggo. Pero, 20, ang ranggo ay tumataas pa rin. Gulat ng mga tao sa nangyayari. 18 Nieli, tumigil na. 16 na Nieli. Ika-16, marami ang nagulat. Talaga bang ang taong ito ay mula sa maliit na mundo? Hindi ba't may mababang halaga ng mga mapagkukunan ang maliit na mundo? Walang mapagkukunan, walang background pero halos makarating siya sa top 10 sa unang pagkakataon, sa St. Soul Rounds. Habang iba ay hindi pa rin makapaniwala. Nakakatakot. Habang puspusan ang pag-eensayo ng dilaw na buhok na ito, may sumisigaw, "Damn it, Master! Oh no, Master!" Tumigil sa pag-eensayo ang dilaw na buhok. Ano ang nangyari? Master, sa St. Soul Board, 2 tao ang nahijitan ka lang. Bumagsak ka sa ika-25 ranggo. Ang mga pagbabago sa ranggo ay hindi gaanong karaniwan, pero hindi mo kailangang magingay. Sino ang 2 taong iyon? Ang isa ay tinatawag na Xiao Yu, nasa ika-11 ranggo. May isa pang lalaki na nagngangalang Nieli na nasa ika-16 na ranggo, ito ang kanyang unang pagkakataon sa St. Soul Board. Kumunot ang noo ng lalaking dilaw ang buhok. Nieli, oo, kawili-wili ito. Gusto ko ring pumunta sa St. Soul Grounds para mag-ensayo. Ayos lang ang ranggo sa ibaba ni Long Yuyin, pero hindi ko hahayaang mahijitan ako ni Nieli. Long Yin family, may naglalakad. Sabi ng babaeng ito, Nieli, minamaliit kita. Ang baguhang iyon na walang background ay nakarating sa ika-16 na posisyon sa kanyang unang pagsubok. Talagang kakaiba ka, may nagsalita. Yiner, sabi ng lalaki, saan ka pupunta? Patuloy na naglakad ang babae. Teka, huminto ito. Huyong, gusto mo bang matalo ulit? Tumingin ng seryoso ang babae. Paano ka makakaisip ng pak-asal sa akin, isang kalunan? Talunin mo muna ako bago ka mag-isip tungkol dito. Tuluyan na itong naglakad. Entrance to the grounds of the Saint Soul. Ika-11 sa Saint Soul Board. Talaga bang basura si Xiao Yu? Hindi maipaliwanag. Parang sa wakas ay nakapasok siya sa Heavenly Fate Realm. Sa wakas ay ngumiti sa kanya ang swerte, matagal na siyang nasa parehong lugar. Saan galing ang Nieli na ito? Bakit hindi pa natin naririnig ang pangalang ito dati? Saan bigla ang nagmula ang mga taong ito? Siya ba? Narito si Long Yuyin. Si Long Yuyin. Narito si Long Yuyin. Tumingin siya sa leaderboard. Pinagmasdan niya itong mabuti. Umalis din ito agad. Pumasok si Long Yuyin sa St. Soul Grounds. Narinig kong pumasok din si Young Master Jin yan. Mukhang nagbibigay ng maraming pressure sa kanila ang mga baguhan na ito. Ipinakita ang hagdanan. Habang nakatingin ang babaeng ito. Ganun din ang lalaking 2 buhok. Kitang na rin ang 2 ito. Ngayon, magiging kawili-wili ito. Ang heavenly energy dito ay tunay na masagana. Marami sa batch na ito ang may magagandang talento. Tianhai, elder ng Sky Soul Institute. Kunin mo si Long Yuyin ng Dragon Seal family bilang halimbawa, mayroon siyang Blood Dragon lineage. Isang 7 grade Heaven spiritual root. At nasa top 10 sa lahat ng 3 testing grounds. Elder Huang Yu, si Long Yuyin ang number 1 genius ng Dragon Seal family. Tiyak na iyon. Ang baguhang nagngangalang Nieli ay maganda rin. Nakarating na siya sa ika-16 na posisyon sa Saint Soul Board. Talaga, ang 2 mula sa maliit na mundo ngayong taon ay maganda. Kahit na si Xiao Yu ay tila nakagawa ng breakthrough. Ang pinakakahanga-hanga ay ang kabataan na nagngangalang Nieli.
Nakagawa ng ganoong performance ng walang background o mapagkukunan tulad ng Dragon Seal family. Mukhang makakakuha ng ilang tao ang East District ngayong taon. Sabay tumawa ito. Patuloy silang naglaro. Pinakita si Xiao Yu na patuloy ang pagsasanay. Talaga, hindi ako nagkamali sa aking paghuhusga. Ang talento ni Big Brother Xiao Yu ang pinakamalakas. Naging puso na naman ang mata ng babaeng ito. Sabay tumingin si Yan Hao. Buwisit. Humakbang pa siya ng isa pataas. Buwisit na Xiao Yu. Hindi ako susuko. Pinilit niyang humakbang ka ng isa. Habang nanginginig ang kanyang mga paa. 57 hakbang na lang. Paano ako matatalo? Sa basura na iyon. Patuloy na nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi na kinaya ng kanyang katawan at tuluyan ng lumipad palabas ng hagdan. Nakita ito ng ibang mga nagsasanay. Tuloy-tuloy ang pagtalon-talon niya sa lupa. Hanggang napasuka ito ng dugo. Pag-aano lang sigaw ng babae Yan Hao. Napasuntok ito sa lupa. Nakakaasar. Ito ang kapalaran ng mga taong kulang sa lakas at nagnanais pa ring labanan ang Heavenly Dao. Ha! Ito ang resulta ng pagpapakita. Kung kulang ang iyong talento. Kung gayon, dapat kang mag-cultivate ng masunurin bakit mo sinusubukang pilitin ang iyong sarili. Tingnan, sino iyon? Si Jin Yan iyon. Kahit na si Long Yuyin, na nasa top 10, ay pumasok na. Tiningnan ito ng ibang mga nagsasanay. Habang bigla itong tumingin din. Biglang umiwas ang tingin ang mga ito. Sa isip ng lalaking kulay dalawang bungo. Habang ipinakita ang puno. Nag-uusap ang dalawang ito. Ano ang nangyari? Bakit narito rin si Long Yuyin? Ang heavenly energy ay nabawasan. Mukhang lahat ay pumunta sa isang direksyon. Habang patuloy na nagsasanay ang ating bida. Napansin ito ng ilan. Anong klaseng kalokohan ito? Ang heavenly energy ay nasipsip ng lalaking iyon. Maghanap tayo ng ibang lugar para mag-cultivate. Maaari lang tayong manatili dito ng ilang sandali sa isang buwan. Paano mag-cultivate ang lalaking iyon? Sobrang daya lang. Patuloy na nag-usap ang tatlo. Sa isip niya, nasa 5-star legend realm na ako. Talagang magandang lugar ito. Sa bilis na ito, makakapasok ako sa Heavenly Fate realm sa loob lang ng isang buwan. Naantala ang pagsasanay ng ating bida dahil sa kakaibang naramdaman niya. Sabi niya, sino ba ang may ganitong kapalaluan? Sa isip niya, at ayaw nilang itago ito kahit kaunti. Habang patuloy siyang nakatingin, ipinikit na ulit niya ang kanyang mata. Pagkatapos kong makita ulit si Master, biglang sumulpot ang babaeng ito. Nakakainis talaga, kung hindi lang sinabi ni Master na huwag maghayganti. Mas mabuting lumayo ka. Sa buhay na ito, dapat akong maging mas malakas. Hindi ko dapat bigyan siya ng pagkakataon. Habang nagsasanay ang ating bida, tumigil ang babae sa tapat niya. Sabi ng babae, ang ika-121 baitang. Hindi ko akalain na kaya mong umakyat dito. Sabay tawa ito, pero sa mababang katayuan ninyo, ang makarating sa ganitong taas ang limitasyon ninyo, tama ba? Tumingin ang ating bida ng seryoso. Biglang tumayo nang may pagkonfronta ang ating bida sa harap ng babae. Nagulat ang mga nakakita dito. Sabi ng ating bida, sa katayuan namin. Sa tingin mo ba, sa paglilinang, ang katayuan ay napakahalaga. Kung wala kang angka na sumusuporta sa iyo ng mga kagamitan, paano ka magiging matagumpay? Habang nakatingin lang at nakikinig ang babae, sabi ng ating bida, talaga bang iniisip mong ikaw ay isang henyo, at kamangha-mangha ka? Sa sinabi mo, ang Longyin clan ay maaaring maglikha ng isang henyo mula sa basura. Sa nakikita ko, ikaw ang basurang iyon. Kung wala ang Longyin clan, wala kang kwenta. Sabi ng babae, ikaw. Ulitin mo nga yan. Sabi ng ating bida, ano, hindi ka pa ba kontento? Narinig mo ba ng maayos? Ikaw ay basura lamang. Habang nakatingin lang ang lalaking may dilaw na buhok, ganun din ang iba. Ipinakita rin ang iba. Nagalit ang babae sa kanyang narinig.
Sabi ng ating bida, sa tulong ng iyong mga ninuno, at may dugo ng pulang dragon sa iyo, hindi ka ba masyadong nagmamataas? Sasabihin ko sa iyo, sa paningin ko, ang dugo ng pulang dragon ay basura lamang, naiintindihan mo ba? Sabi ng babae, paano mo ako matatawag na basura? Sabi ng ating bida, ano ba ang hindi ko magagawa? Natatakot ang ibang tao sa iyong katayuan, pero ako, si Nia Lee, hindi ako natatakot. Ang pagtingin ng masama sa iba at ang pang-aapi sa kanila. Ang mga masasamang tao tulad mo ay dapat putulin ang dila, at ilagay sa isang palayok ng kumukulong langis. Sabi ng babae, ikaw. Talaga, bumwelo muna ito, sabay turo sa ating bida. Maglakas loob kang insultuhan ako, gagawin kong mawala ang buong angkan mo. Tumawa ang ating bida. Ang tanging pinag-uusapan mo ay angkan at angkan. Talagang ang mukhang ang mga mapagmataas na tao tulad mo, kung wala ang kanilang angkan, ang kanilang tunay na pagkatao bilang basura ay maihahayag. Narito, ako lang ang sarili ko. Gusto mong patayin ang angkan ko. Pumunta ka sa maliit na Linlong Realm, kaya bang pumunta doon ang angkan mo? Galit na sabi ng babae, ikaw. Huwag kang magsalita ng kalokohan tungkol sa pagiging henyo mo araw-araw. Nakakatawa ba? Ang ranggo ba ay isang bagay na kahanga-hanga? Kung maglakas loob kang lumapit sa akin, malalaman mo na wala kang dahilan para insultuhan ang iba. Sabi ng babae, kaya mo lang masabi yan dahil wala ka ng ibang masabi. Mukhang hindi mo talaga naiintindihan ang pagkakaiba sa atin. Lumapit ka ng nakakatawa. May tao pala na naglakas loob na magsabi ng ganyan kay Long Yuyin. Gagawin kong matalo ka hanggang sa lubos mong maunawaan ang pagkakaiba. Sabi ng ating bida, oh, kaya ba nating sumang-ayon dito? Sabi ng babae, pero, kung matalo ka, kailangan mong tanggapin ang 3 letigo ko, maglakas loob ka ba? At dito nagtatapos ang kabanata, maraming salamat po.